Salitang pagbasa, Ephesians chapter 5, verse 1 to 17. Salitang pagbasa, ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, sabay-sabay po tayo sa verse 17. Nakita na po ba isang malakas na say amen? Verse 1, Be therefore followers of God as dear children. Verse 2, kayo po. But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not be one's name among you, as becometh saints. Verse 4. Neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient, but rather giving of thanks. For this ye know, that no whoremonger, nor unclean person, nor grievous man who is an idolater, covetous man who is an idolater, had any inheritance in the kingdom of God, in the kingdom of Christ and of God. Verse 6. Let no man say you great words, For because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Be not ye therefore partakers with them. Verse 8. For ye were sometimes darkness, but now are ye the light of the Lord. Walk as children of the light. For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. Verse 10. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Verse 12. For it is a shame to speak of those things which are done in them secret. But all things that are reproved are made manifest by the light, for whatsoever that made manifest is light. Verse 14. Wherefore I say unto you, awake yourselves, resurrect from the dead, and God shall give light. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. Verse 16. Redeeming the time, because the days are evil. Verse 17, altogether ready be. Wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Tayo pong lahat ay umuko, pumikit, tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit, sa gabing ito patuloy ka naming pinupuri, pinapasalamatan sapagkat tunay na Ikaw ang aming Diyos na mapagmahal, Ikaw ang aming Diyos na mapagbiyaya, at patuloy mo pong sinasagot ang aming pong mga panalangin. Maraming salamat po sa natapos na halalan na nagkaroon po dito ng maayos, tahimik at mapayapang eleksyon. At salamat po sa paggabay mo po sa bawat isa, sa kanila pong pagpili, sa mga kanila pong iboboto na mga politiko. At sa gabing ito, kami po ay lumalapit sa inyo pong harapan muli. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong banal na salita, sapagkat dahil sa iyong mga salita, dahil sa iyong banal na salita, kami po ay nagkaroon ng pagbabago, nagkaroon kami ng pag-asa, at nagkaroon po kami ng kapayapaan. Salamat na ito po ay buhay at makapangyarihan, na ito'y hindi mo po ipinagdamot sa amin. Kaya sana ang inyong pong banal na salita patuloy namin ibahagi at amin po i-apply din po sa aming pong pamumuhay. Dalangin ko po aming Diyos sa gabi ito, itago mo po ako muli sa inyong pong likuran. Ikaw ang siyang makita, maluwalhati at maparangalan. Banal na Espiritu, kayo po siyang mangusap sa puso ng bawat isa. At dalangin ko po na patuloy mo pong igawat sa bayang ito, sa bansang ito, ang kapayapaan, kaayusan, katahimikan at kaunlaran. Nawa, kalooban mo ang siyang mangyari sa bansang ito at maging sa bansang Israel, dalangin po namin ang kapayapaan at kaligtasan po ng mga taga-Israel. Aking ibinabalik sa iyo, Ama, lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, sa mapagpalang gabi po sa ating lahat. So mga kapatid, mga minamahal, verse 1, Be therefore followers of God as dear children. Ang title po ng mensahe ng Diyos ngayong gabi, Followers of God. So, tagasunod ng Diyos. Ito ang problema sa ating panahon po ngayon. Maraming tao ang ayaw maging tagasunod ng Diyos. Maraming tao ang ayaw sumunod sa mga utos ng Diyos. Amen po ba? Ito ang isang napakalaking problema sa ating panahon po ngayon. Subalit ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Na mula noon, ngayon at bukas,
ang nais ng Diyos sa atin, tayo po'y maging tagasunod ng Diyos. Tayo'y maging tagasunod ng kanyang mga salita. Be therefore followers of God. Alam niyo po, ang isa pang problema, minsan, we are followers. Sometimes we are followers, but sometimes are not. Yun po ang isang napakalaking problema. Tanggapin natin ang katotohanan na ito ang ating attitude. Sometimes we are followers, but sometimes are not. Sapagkat ang isang Kristiyano ay may sakit na tamaritis. Yon ang sakit ng isang Kristiyano, tamaritis. Salamat, purihin ang mga tao, Kristiyano, sa kabila ng kanilang kapaguran sa trabaho, sa kabila ng kanilang mga karamdamang nararamdaman, sila ay nagsisikap na sumusunod sa mga utos ng Diyos, umaattend ng prayer meeting. Nakakatuwa at masarap sa pakiramdam na talagang mayroong mga Kristiyano na kahit matanda na ay umaattend pa rin ng prayer meeting. Na kahit sila'y matanda na, kuba na ang kanilang paglalakad, sila'y maghapong umaattend ng pagsamba tuwing araw ng linggo. Nandoon sa kanila ang kagalakang makinig ng salita ng Diyos. Subalit nakakalungkot na sa ating panahon ngayon kung sino yung malakas. Sila yung ayaw sumunod sa salita ng Diyos. Ayaw sumunod sa mga utos ng ating Diyos. So yun po ang katotohanan. Sometimes we are followers but sometimes are not. Sana mga kapatid, mga minamahal talagang tayo po ay maging tagasunod ng Diyos sa lahat ng oras. We are not followers of God if we are not in the church every Sunday and every prayer meeting. So we are not followers of God if we are not attending church every Sunday. So nakakalungkot nga minsan na minsan na-attend, minsan hindi. Di ba? So gaano kadalas ang minsan? Yung naman. Di ba? Gaano kadalas ang minsan? Yun ang mahirap. Na nakakalungkot, mas lamang yung hindi pagsunod. Kakunti ang pagsunod. So we are not followers of God if we are not praying day and night. Kung hindi tayo nagpe-pray araw at gabi, paano natin sasabihin tagasunod tayo ng Diyos? Tagasunod kapag nasa mood. Pero kapag wala sa mood ay hindi na. Di ba? So yun po ang napakasakit na tanggapin na katotohanan sa ating panahon ngayon. Na nagpe-pray lang kapag sila ay nasa mood. We are not followers of God if we are not reading our Bible day and night. Sapagkat ang sabi po ng Bible, ng salita ng Diyos, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all. So nakasulat po doon, all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Kaya lang talagang minsan sa buhay ng isang Kristiyano, may pinipili. Choosy. Diba? So ang sabi ng Bible, according to all. Kaya talagang ang sabi pa ng ating Panginoon Jesus, if you love me, keep my commandments. So wala tayong pipiliin sa mga utos ng Diyos. So we are not followers of God if we are not giving our tithes and offering. Kung hindi tayo nagbibigay ng ating tithes and offering, paano natin sasabihin tayo tagasunod ng ating Diyos? So sometimes, tagasunod, yun ang totoo. But sometimes are not. We are not followers of God if we cannot forgive those persons who sin against us. Kung hindi natin kayang patawarin ang mga taong nagkasala sa atin, paano natin sasabihin tayo'y tagasunod ng Diyos? Tagasunod ni Kristo. Kung ang Diyos ay nagpatawad, kung si Kristo ay nagpatawad, ganun din ang dapat natin gawin. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus nung siya'y nakapako sa krus, Father, forgive them, for they know not what they do. We are not followers of God if we are a liar. Paano natin sasabihin tayo tagasunod ng Diyos kung tayo naman ay nagsisinungaling? Diba?
Kung tayo ang dami nating alibay, ang dami nating excuses. So yun po ang katotohanan. Talagang katotohanan, minsan ay tagasunod, minsan ay hindi. We are not followers of God if we are drinking alcohol. Kung tayo ay umiinom ng alak, talagang sabi po dito sa verse 18, huwag magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi mga puspos ng Espiritu. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. We are not followers of God if we are a gambler, kung tayo ay mga sugarol. Diba? So yun ang katotohanan, kung ang isang tao ay nagsusugal, hindi siya tagasunod ng Diyos. Sapagkat ang sugal, ang alak ay marami ng sinirang mga kinabukasan. Yan ang katotohanan. So mga kapatid, mga minamahal, ang tanong ngayong gabi, kung ganito ang ating ginagawa, sometimes we are followers and sometimes are not, is this acceptable in the sight of the Lord? Ito ba'y katanggap-tanggap? Ang sabi po dito sa verse 10, proving what is acceptable unto the Lord. Subukin natin, patunayan natin kung ano ang katanggap-tanggap sa Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, minsan narinig nyo na, have obedience, still disobedience. Have obedience, still disobedience. So mga kapatid, be followers of God. Kailangan nating maging tagasunod ng Diyos. Marami sa ating panahon ngayon, tagasunod ni Kibuloy. Diba? Yan ang katotohanan. Marami sa ating panahon ngayon ay tagasunod ni Duterte. Yan ang katotohanan. Talagang ang daming ginagamit ang pangalan ni Duterte para lamang sila manalo, para lamang sila iboto. Ay mayroong isang politician ngayon, kahit ginamit niya ang pangalan ni Duterte, talo pa rin. So mga kapatid, mga minamahal, we need to be followers of God, of the Lord Jesus Christ. Kailangan. Tayo ang may kailangan. Kailangan nating maging tagasunod ng ating Diyos. Ang Diyos, kahit hindi tayo sumunod, ay Diyos pa rin. Tayo, kung hindi tayo susunod sa Diyos, wala tayong magagawa. So we need, kailangan natin, tayo may kailangan. So una, bakit kailangan natin sumunod sa mga utos ng Diyos? Ang sabi po dito sa Ephesians chapter 6, verse 11 to 17. Mahaba-haba po ito. So verse 11, tingnan niyo po sa Ephesians chapter 6, verse 11. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Verse 12. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against power, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Verse 13. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, not having done all to stand. And verse 14, stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparations of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And verse 17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. So we need to be followers of God for us to fortify our faith, upang palakasin, patibayin ang ating pananampalataya. Without obedience, without submission, there is walang pananampalatayang titibay o lalakas. Walang Kristiyanong titibay o lalakas. Marami ng Kristiyano nakita ko dahil sa kanilang pagsuway sa mga utos ng Diyos, dahil sa hindi pagsunod, tumibay pa ang kanilang pananampalataya.
Naging malakas ba sila sa kanilang pananampalataya? Na kaya ba nilang mapagtagumpayan yung mga pandaraya ng dyablo? Kaya nga sabi po dito, put on the whole armor of God. Meron tayong spiritual battle. Sa bawat araw, meron tayong pakikidigma. Sapagkat tayo nandito pa sa lamang ito. Ang ating spirito ay nagnanais na gawin ay kalooban ng Diyos. Pero ang lamang ito, ang gusto ng lamang ito ay gawin ang mga bagay sa mundong ito. So mayroon po tayong spiritual battle. So we need to be followers of God to fortify our faith. Upang palakasin, patibayin ang ating pananampalataya. How can we stand in the faith? Paano tayo magiging malakas sa ating pananampalataya kung hindi naman tayo susunod sa mga utos ng Diyos? Walang Kristiyanong tumibay sa pananampalataya na hindi sumunod sa utos ng Diyos. Wala. Katotohanan na talagang ang hindi pagsunod sa mga utos ng Diyos, ibig sabihin, mahina ang pananampalataya ng isang Kristiyano. How can we be strong in the Lord? Paano tayo magiging malakas sa Panginoon kung hindi tayo magiging tagasunod ng Diyos? How can we grow spiritually? Paano tayo lalago spiritual kung hindi tayo susunod sa mga utos ng Diyos? So yun po ang katotohanan, mga kapatid, mga minamahal, na talagang tayo ay kailangan natin. Tayo ang may kailangan. Ang Diyos ay Diyos pa rin kahit hindi tayo sumunod. So to fortify our faith, ito yung isa sa mga dahilan bakit kailangan sumunod tayo sa mga utos ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus. So pangalawa po, balikan po natin ang Ephesians chapter 5, verse 3 to 18. Mahaba dito. Verse 3, tinan niyo po yung Bible. But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not be once named among you as becometh saints. Huwag sanang mababanggit sa atin ang mga kasalanan ito, yung pakikiapid o pangangalunya, yung mga karumihan at mga pagkaganit, kasakiman. Huwag ito mababanggit sa atin bilang tayo yung mga banal. Neither filthiness nor foolish talking, yung mga pananalitang walang saysay, mga pananalita ng mga may kahalayan, nor jesting, which are not convenient, but rather giving of thanks. Dapat ang isang Kristiyano ay mapagpasalamat. For this we know that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Pangalawa, we need to be followers of God, of the Lord Jesus Christ, to flourish our future. Upang magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Ang isang sugarol ba? Ang isang lasinggo ba? Meron ba yung magandang kinabukasan? May mga tao sa kabila ng napakaganda ng kanilang trabaho, pero dahil sila dumating sa pagiging sugarol, pagiging adik sa sugal, sa mga scatter na yan, sa mga isabong na yan, nagkaroon ba sila ng magandang kinabukasan? Di ba't wala? Napaon ang marami sa utang. Kaya mga kapatid, we need to followers of God to flourish our future upang magkaroon tayo, pagandahin natin ang ating kinabukasan. Magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Wala akong nakitang Kristiyano na hindi sumunod sa mga utos ng Diyos na gumanda ang kanilang buhay. Wala. Maaaring oo, sa ngayon maganda yung mga hindi sumusunod. Pero time will come, ang lahat ng kanilang pinaghirapan maubilin sa wala. Kaya mga kapatid, mga minamahal, napakaganda ng pagsunod
sa mga utos ng Diyos. Sa pagsunod sa mga utos ng Diyos, magkakaroon tayo ng magandang bukas to flourish our future. Kaya nga sa pagsuway ng mga young people, di ba? Sa pagsuway ng mga kapatiran, dahil pinili si Mr. Pogi, pinili si Miss Beautiful, hindi yung kalooban ng Diyos, nasira ang kanilang kinabukasan. Yun ang masakit na katotohanan. Pastor, gwapo naman. May pag-asa'y dumaligtas. Diba? At sabi pa, ay yung nire-reto nyo sa akin, pangit, wala na yung pag-asang gumwapo. Yun ang masakit eh. Talagang pinitingnan yung physical na itsura. Diba? So, ang sabi ng Bible sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14, tingnan po natin ang ating pong Bible, ano sabi doon? Be not unequally yoked together with unbelievers. For what? Sabi po dito sa verse 14, be not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness? Kaya mag-ingat ang mga young people at kung sino man ang mga single ay mag-ingat sa mga pipiliin. Diba? Kasi talagang ito ang salita ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos na dapat nating sundin upang tayo po'y magkaroon ng magandang kinabukasan. Upang magkaroon ng magandang kinabukasan. So, sinabi pa po dito sa batay tumigil kanina sa Ephesians chapter 5, tingnan po natin verse 8. For ye were sometimes darkness, but now ye are ye light in the Lord. Walk as children of light. So tayo po'y inaasahang mamumuhay sa katotohanan, sa liwanag, sa kung ano yung mga bagay na mabuti. For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. So mamuhay tayo sa kabutihan, katuwiran, katotohanan, proving what is acceptable unto the Lord, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. So huwag tayong makisama doon sa mga gawa ng kasamaan, doon sa mga walang ibubungang maganda ng kasamaan, but rather reprove them. Sawayin sila. Kaya kung mayroon tayong mga kapatid na nag-iinom, mga kapatid na nagsusugal, sawayin sila. Kung mayroon tayong mga kapatid na hindi na umaattend sa pagsamba, sawayin natin sila. Reprove them. So ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos, avoid wrong person. Upang magkaroon tayo ng magandang kinabukasan, avoid wrong person. Avoid wrong priority. Iwasan natin yung mga maling priority sa ating buhay. Avoid wrong places. Iwasan ang mga maling lugar. Abide in God's will. Awake. Ang sabi po dito sa verse, tingnan po natin, saan ba natin ito nabasa? Yung awake, arise. Verse 14. Wherefore he said, awake thou that sleepest. So huwag tayo maging katulad ng mga tulog. Ang mga tulog walang ginagawa, pero malayo nararating. Diba? Yan ang mga tulog. Tulog sila pero malayo ang nararating. Kasi yung haba ng panaginip eh. Okay? So, and then sabi po dito, sa verse 14, arise from the dead, bumangon sa mga patay. Ang patay wala na rin magagawa. Diba? So, ibig sabihin lamang po nito mga kapatid, abide in God's will, awake from that, thou that sleepest, arise from the dead. Hindi nais ng Diyos sa atin na tayo walang ginagawa sa ministry. Hindi tayo member lamang dito. Hindi tayo naligtas lamang dito. Kaya nga sabi ng Bible sa 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord.
dapat laging sumasagana ang ating paggawa sa ministry ng Diyos. Ito po ay hindi aking ministry. Ito po ay sa Diyos. Ito ay ministry ng Diyos. Ang Diyos ang naglagay sa atin dito. Hindi ako ang naglagay sa inyo dyan. Hindi po ako. Ang Diyos. Kaya mga kapatid, dapat tayo po'y manatili at mayroon tayong ginagawa sa ministry. So ito po yung pangalawang dahilan bakit kailangan natin maging tagasunod ng Diyos. To flourish our future. Upang pagandahin ang ating bukas, ang ating kinabukasan. Ang isang sugarol kailanman ay hindi nagkaroon ng magandang kinabukasan. Ang isang lasenggo, ang isang babaero, ang isang lalakero, diba? Ang mga Kristiyano hindi sumusunod sa utos ng Diyos ay hindi nagkakaroon ng magandang kinabukasan. Kaya mga kapatid, piliin natin sumunod sa mga utos ng Diyos. Marami ng Kristiyano dahil sa kanilang pagsunod. Lagi kong sinasabi sa inyo, naging maganda ang kanilang buhay. Dahil pinili nilang sumunod sa mga utos ng Diyos. At minsan ko nang sinabi sa inyo, meron bang nagpatotoo dito sa unahan na sinasabi sila'y nagsisi sa kanilang pagsunod sa mga utos ng Diyos? Meron ba? Diba wala? Ako, pagdating ng linggo, ako 11 years ng Christian. May 18 nung ako po ay nabaptize 2014. Sunday. So, kaya pagdating ng Sunday, 11 years na ako Christian. Ako'y magpapapansit sa linggo. Lagot ka, pastor, pag hindi yan tunay. Okay? Sunod? Yung laki mo eh. Okay, so yun po, to flourish our future upang pagandahin ang ating kinabukasan. Gusto nyo ba na magkaroon ng magandang kinabukasan? So, piliing sumunod. Huwag lumayo, huwag sumuway. Kasi talagang gaganda ang inyong buhay. Salita ng Diyos ang nagsasabi nito. Ako pa yung speaker lang dito. And then the last, mga kapatid, mga minamahal, verse 2 and 30. Ephesians chapter 5, verse 2 and 30. Ano sabi po ng verse 2? And walk in love, as Christ also had loved us, and had given Himself for us an offering and a sacrifice to God for sweet-smelling favor. And then, verse 30, tinan niyo po ang Ephesians chapter 5, verse 30. Sabi po dito, for this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be... Okay, 31 pa na itong akin nabasa. One flesh. Nasa isip yata ang pag-aasawa, no? Okay, verse 30. Okay, verse 30. Okay. So sabi po ng verse 30, for we are members of His body, of His flesh, and of His bones. So bakit tayo mayroong mata? Bakit meron tayong kamay? Bakit meron tayong daliri? Bakit meron tayong tiyan? Bakit meron tayong bibig? Bakit meron tayong mga paa? So mga kapatid, mga minamahal, we need to be followers of God to fulfill His function in us. Upang matupad sa atin ang layunin ng Diyos. Sapagkat kailanman ay hindi matutupad ang layunin ng Diyos sa atin kung hindi tayo susunod sa Kanyang mga utos. At kahit pa isang Kristiyano ay makaranas ng pagpapalo, kung ayaw pa rin talagang sumunod sa utos ng Diyos, paano matutupad yung purpose, yung layunin ng Diyos sa ating buhay? Mayroon po siyang plano sa ating buhay. Mayroon po siyang layunin na dapat masunod sa ating buhay. Subalit ito ay hindi magkakaroon ng katuparan, hindi ito mangyayari kung tayo ay susuway sa Kanyang mga utos, kung hindi tayo susunod sa Kanyang mga utos. So to fulfill His function in us, upang matupad kung ano ang Kanyang plano sa buhay natin. His plan is best. Ang plano ng Diyos sa atin ay talagang mabuti. The best.
the best than our plan. Talagang mas mabuti, pinakamabuti kaysa sa ating mga plano sa ating buhay. Maaaring ikaw ay may plano ngayon, pero yung plano ng Diyos sa buhay mo, ito ang the best. Kaya sa ating pong buhay, para malaman natin yung plano ng Diyos, mangyari sa atin ang layunin ng Diyos, kailangan nating sumunod. It will happen if there is an obedience. It will happen if we will remain followers of God. Mangyayari lamang ito kung tayo po ay susunod, mananatili na maging tagasunod ng ating Diyos. We need to remain, we need to resist the devil. Ito ang kailangan po natin. Na tanggihan ang gawa ng kaaway, tinan po natin ang James chapter 4 verse, tingnan niyo po ng pong Bible sa verse 10. Sabi po ng James chapter 4 verse 10, verse 7 po. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. So we need to be followers of God and resist the devil. Tanggihan natin kung ano yung gawa ng dyablo, tanggihan natin ang dyablo. So ito po ang kailangan natin upang mangyari ang plano ng Diyos sa buhay natin. Sana mayroon tayong desire na, Lord, ano ba yung plano mo sa akin? At kapag ni-reveal ng Panginoon ang kanyang plano sa atin, sana yung gawin natin, tuparin natin, sundin po natin. So, we need to recharge our faith and we need to redeem the time. Sabi po ng Ephesians chapter 5 verse 16, redeeming the time because the days are evil. So, samantalahin na po natin ang oras. Kasi maaaring bukas ay huli na. Kung hindi tayo tagasunod ngayon ng Diyos, bukas ay maaaring huli na. Kaya sana sa ating pong buhay, patuloy po tayong sumunod sa mga utos ng Diyos. At ang pagsunod, talagang dapat be consistent. Be consistent. Be therefore followers of God. Be consistent sa pagsunod. Kasi ang ibang Kristiyano, talagang ang sakit ng iba, tamaritis. Yun ang masakit. Kaya naman nila, di ba? Meron naman silang kakayanang sumunod, pero tinatamaan ng sakit na tamaritis. So ang pagsunod, ayaw ng Diyos yung mga partial obedience. Ayaw ng Diyos yan. So be consistent, be committed, be courageous. Dapat malakas ang ating loob sumunod sa mga utos ng Diyos. Kung ang ibang tao, di ba, talagang die hard ng mga politician, lalo na ng mga Duterte, daming die hard. Talagang maulan, arawin, ulanin, nandun sila. Diba? Sana tayo bilang Kristiyano, ganun tayo sa ating Panginoon. Be courageous. Na huwag tayong matakot sumunod sa mga utos ng Diyos. Sapagkat ang pagsunod talagang magkakaroon po tayo ng magandang bukas. Magandang kinabukasan ang nais ng Diyos sa ating lahat. To God be the glory. Tayo po ay tumayo. Tayo po yumuko, kumikip. Tayo po manalangin. Ama namin Diyos sa langit, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo pong banal na salita na nahayag ngayon. Salamat sapagkat ito po ay patuloy na nagpapaalala sa amin na sana sa aming pong buhay, anumang mga pagsubok ang dumating sa amin, patuloy namin gawin, sundin kung ano ang mga bagay na iyong kalooban. Salamat po sa buhay ng bawat isa na sila po ay nandirito ngayon sa kabila ng kanilang kapaguran, sa maghapon nilang trabaho, sa kabila ng kanilang mga karamdaman, sila po ay patuloy na nakikisa sa prayer meeting. Dalangin ko po aming Diyos na mga kapatirang nanlalamig, na sila po ay patuloy na sumunod sa iyong kalooban.
sapagkat walang Kristiyano na talagang lalago sa kanilang pananampalataya, titibay sa pananampalataya, kung patuloy na hindi susunod sa iyong kalooban. Salamat po, Ama. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami. Tulungan sa mga bagay na dapat po namin gawin. Samahan at patuloy mo pong palakasin, dagdagan ang aming pong pananampalataya. Dalangin ko po ang aming Diyos, katagumpayan ng revival, katagumpayan ng anniversary na inyong pong gawain this coming July 13, July 20. Nawa makita sa mga kapatiran ang pagkakaisa, pagtutulungan para sa pagkakaroon ng katagumpayan ng inyong pong gawain. Nawa po, Panginoon, sa araw na iyon maging maganda at maayos ang panahon, walang bagyo, walang ulan. Ingatan mo po ang mga dadalo at patuloy mo pong ipagkaloob ang budget na kailangan. Umaasa at nananampalataya na patuloy mo po itong bibigyan ng katagumpayan sapagkat ito po ay sa inyong gawain. Pangalan mo ang siyang aming tinataas dito, hindi ang aming sarili. Nawa makita sa amin ang patuloy na pagpapakumbaba na sana isang araw kung kami po ay nagmamataas na, kami po ay inyong pong sawayin. Kung dumarating sa amin yung oras na aming tinataas ang aming sarili, na kami nagyayabang na, hinihiling ko po na kami po ay inyong pong sawayin. Salamat po sa iyo pong kabutihan, kadakilaan, katapatan sa buhay ng bawat isa. Dalangin ko po kagalingan ng mga kapatiran na mayroon pong karamdaman. Ipuin mo po sila na inyong po makapangyarihang kamay. Pagalingin mo po sila sa kanilang mga karamdaman. Ibinabalik ko po sa iyo, Ama, lahat ng papulit pasasalamat. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.